Ito na ang simula ng season 2 ng anime na may pamagat na Blue Lock. Nagsisimula ang kwento kung saan matapos ang matagumpay na ikalawang proseso ng pagpili, tinitingnan ni Igo ang mga profile ng mga top players. Nakakatanggap siya ng tawag mula sa pinuno ng Japan Football Association, na nagsasabing nakakamangha ang kanyang ideya dahil sold out na ang mga tiket para sa laban ng Japan Under-20 versus Blue Lock. Nagpasalamat siya kay Igo sa pagkakataon at naniniwala siyang malaki ang kikitain nila mula sa laban na ito. Bago pa man niya ideklara na ang Japan Under-20 ang mananalo ay pinigilan siya ni Igo at sinabing tumigil siya. Ipinapaalala na ang Blue Lock ay narito upang baguhin ang football ng Japan at sila ang magkakaroon ng huling halakhak. Ipinatawag ni Igo ang lahat ng mga manlalaro sa main hall ng Blue Lock at sinabing maghanda sila para sa kanyang ibubunyag. Si Rin na nakikinig sa kanyang talumpati ay biglang naalala ang kanyang huling pagkikita sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid na si Itoshi Sei at ito ang kapitan ng Japan Under-20 team, ay nagmungkahi ng one-shot match na kung saan ang mga mahina ay kailangang isuko ang pangarap na maging pinakamagaling na striker sa mundo. Nabigla si Rin sa sinabi ng kanyang kapatid at sinabing ayaw niyang maglaro ng laban na wawasak sa mga pangarap nilang dalawa, dahil gusto rin niyang makita ang kanyang kapatid na maging pinakamahusay sa mundo at tinanggihan ito ni Itoshi at humarap sa goal, kaya't napilitan si Rin na sundan siya. Gayunpaman ay hindi na match ni Rin ang husay ng dribbling ng kanyang kapatid at madali siyang natalo ni Itoshi at naka-score ito. Sa kasalukuyan ay ipinaalam ni Igo sa lahat ng mga manlalaro na 300 high school strikers ang lumaban para maging pinakamahusay na striker sa mundo, at 35 lamang ang natira. Inanunsyo niya na ang natitirang mga manlalaro ay magkakaroon ng karangalan na harapin ang Japan Under-20 team, na pinamumunuan ni Itoshi Sei at ang mananalo sa laban na ito ay magiging tagapamahala ng Japan Football Association. Gayunpaman kung matatalo sila ay wala nang babalikan dahil tuluyang mawawala ang Blue Lock. Nagulat si Isagi sa sinabi ni Igo at nagmuni-muni na bago pumasok sa Blue Lock. Isa siyang walang pangalan at tila wala siyang halaga at nababahala siya na kung matatalo sila na hindi lang niya mawawala ang pagkakataong maging parte ng Japanese national team, kundi pati na ang kanyang career sa football ay maglaho kasabay ng Blue Lock. Dahil dito ay pinapangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ito at higit sa lahat, ibubuhos niya ang lahat upang maging pinakamahusay na striker sa mundo at biglang nagtanong si Raichi kung paano sila maglalaro ng laban kung lahat sila ay mga striker at forwards. Sumagot si Igo na wala silang ibang pagpipilian kundi bumuo ng pansamantalang team ng mga forwards. Inamin niyang ito ay magiging napakahirap dahil makakaharap nila ang mga tunay na defenders kaso hinimok niya silang isagad ang kanilang mga limitasyon. Ipinahayag din niya na tatawagan niya ang 6 na manlalaro na magiging core ng Blue Lock team. Nagulat si Isagi at ang iba pa sa anunsyo at lahat ay gustong mapabilang sa 6 na iyon dahil ayaw nilang maiwanan. Inanunsyo ni Igo si Rin Itoshi bilang player number 1 at kasunod si Shidao Ryusei bilang number 2, si Karaso Tabito bilang number 3 at si Otoya Eita bilang number 4 at si Yukimi Akenyo bilang number 5. Sa natitirang isang pwesto ay umaasa si Isagi na makasama sa Blue Lock playing 6, ngunit hindi natupad ang kanyang hiling dahil inanunsyo ni Igo si Nagi bilang huling manlalaro sa top 6. Tinanong ni Kenyo kung bakit siya ang piniling pang-5 manlalaro at kung ano ang pinagkaiba niya sa number 1 player. Sumagot si Igo at ipinaliwanag na mula sa 35 manlalaro ang tanging sina Rin at Shidao lamang ang nakapuntos laban sa World 5, at ang iba pa ay pinili base sa kanilang performance sa unang pagpili at mga evaluation sa laban kontra World 5. Sa huli ay inanunsyo ni Igo na para sa susunod na proseso ng pagpili at ang top 6 ay hahatiin sa 3 team base sa kanilang rango, at ang natitirang 29 na manlalaro ay magkakaroon ng pagkakataong pumili kung sino ang kanilang gustong maging kapareha sa team. Ipinaliwanag ni Igo na ang Team A ay magkakaroon ng advantage dahil sa kanilang rango. Ito ay bubuuan ng 11 manlalaro na may 3 grupo na kinabibilangan ng top 2 at top 3 players, habang ang huling grupo ay magkakaroon ng top 2 at 2 pinakamababang ranggong manlalaro at nilinaw ni Igo na maliban sa top 6, ang natitirang 29 na manlalaro ay magkakaroon lamang ng isang pagkakataon na maglaro, ibig sabihin ay isang laban lamang para matukoy kung sino ang makakapasok sa team para sa laban kontra Japan Under-20. Inanunsyo rin niya na dahil ang huling grupo mula sa Team A ay may 4 na manlalaro lamang, isa sa mga manlalaro ay maglalaro sa 2 laban. Ang manlalarong iyon ay si Bakira Meguro ang runner-up at ito ay pang-7 ranggo sa Blue Lock.
Matapos nito ay pinapapunta ni Igo ang top 6 sa isang espesyal na kwarto at binabalaan sila na ibigay ang kanilang pinakamainam sa mga darating na laro, kung hindi ay mawawala sa kanila ang kanilang top 6 na posisyon at mapapalitan ng iba. Habang palabas sila ng hall ay ipinaalam ni Igo sa natitirang 29 na manlalaro na nais niyang ipakita nila ang kanilang pinakamagagaling na kakayahan sa mga darating na laban at patunayan sa top 6 na hindi sila mapapalitan. Idiniin niya na dapat nilang durugan ang top 6 dahil ang mga ito ay mga hagdan lamang papunta sa tagumpay ng iba, dahil dito ay ipinangako ng lahat na ibubuhos nila ang kanilang pinakamainam upang makakuha ng pwesto sa Blue Lock 6. Kinagabihan habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa masarap na pagkain ay nalungkot si Raichi dahil ang ilan sa kanilang mga kaibigan mula sa Team Z ay hindi nakapasok sa top 35, kabilang sina Naruhaya, Koon, Mamura, Lemon at lalo na si Kunigami. Sinabi ni Bakira na hindi niya inaasahan na matanggal si Kunigami dahil naniniwala siya sa kakayahan nito. Kinorek siya ni Chigiri at pinaalalahanan silang lahat ay nasa Blue Lock at kung hindi nila gagawin ang kanilang pinakamagaling, matatanggal sila. Ang kapalarang ito ay maaari ring mangyari sa kanila kung matatalo sila sa laban kontra Japan Under 20. Sinabi ni Chigiri na dapat nilang alalahanin ang kanilang mga sarili imbes na ang iba, dahil kung hindi at magtatapos sila tulad ng mga natanggal na manlalaro. Biglang sinabi ni Raichi na tumigil na sila at magdesisyon kung kanino sila makipagtulungan, habang isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang mga napiling kapareha. Iminungkahi ni Bakira na sumali si Isagi sa Team C dahil naniniwala siyang ang kakayahan ni Isagi ay maglilikha ng chemical reaction at sa kanyang kakayahan, na magbibigay daan sa isang magandang kombinasyon kay Nagi. Gayunpaman kung nais ni Isagi na maglaan sa pag-discover ng bagong potensyal ay pinayuhan siya ni Bakira na sumama sa Team A at makipagtulungan kay Rin. Nagpasalamat si Isagi sa mga mungkahi ngunit iniisip pa rin kung aling team ang mas mabuti para sa kanya. Samantala sa loob ng top 6 room, habang sinusubukan ni Kenyo at Nagi na magkasundo ay biglang sinipa ni Shidao si Rin at sinabing hindi niya gusto ang mga kakamping hindi siya pinapansin. Napigilan ni Rin ang atake at pinaalalahanan si Shidao na maghinay-hinay dahil nandito sila para maglaro at hindi mag-aaway. Iminungkahi ni Kenyo na may pumipigil sa kanila bago sila magkasakitan ngunit pinatahimik siya ni Tab ito. Sinabing kung magsasakitin si Rin at Shidao ay mawawala ang kanilang mga posisyon at may iba pang makakakuha nito at biglang lumabas si Igo sa screen at inutusan silang tumigil. Ipinapaalala sa kanila na magpakita ng kaunting respeto dahil sila ang core ng Blue Lock. Ibinunyag niya na pinili niya ang top 6 dahil sa kanilang super attacking style at kakayahan na mag-perform sa pinakamalalaking laban. Sinabi ni Igo sa kanila na dapat nilang ituring ang ibang mga manlalaro bilang mga kasangkapan upang matulungan silang maging pinakamahusay na striker sa mundo. Tinapos ni Igo ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng isang hamon na lumikha ng soccer sword na magbabago sa football ng Japan at samantala, habang nag-toothbrush si Isagi ay iniisip niya kung aling team ang pipiliin niya. Nahihirapan siya sa ikatlong proseso ng pagpili at alam niyang mayroon lang siyang isang laro para patunayan ang kanyang kakayahan at nagdududa kung kakayanin niya. Habang paulit-ulit niyang tinapik ang kanyang ulo sa frustration at lumapit si Barrow at sinabing itigil na niya ang pagdududa sa sarili, naguguluhan si Barrow kung bakit hindi kasama si Isagi sa top 6 dahil naniniwala siya na si Isagi ay nararapat na mapabilang doon. Nagulat si Isagi sa komento pero bago pa man siya makasagot ay sinabi ni Barrow na ibuhos ni Isagi ang lahat sa darating na laro, dahil ayaw niyang makitang may libing si Isagi sa isang lugar na tulad nito at nang umalis si Barrow, pumasok si Nico at humingi ng face wash kay Isagi. Pagkatapos ay sinabi ni Nico na sinusubukan ni Igo kung kaya nilang makipagtulungan sa mga top 6 na manlalaro. Nang tanungin ni Isagi kung nakapili na ng team si Nico ay sumagot ito na pipili siya ng team na magpapahintulot sa kanya na manatili sa kanyang sariling estilo ng paglalaro, dahil pagod na siyang maging isang supporting character. Nagpasalamat si Nico kay Isagi sa pagtuturo kung paano agawin ang pangunahing papel at nangakong gagawin ito sa darating na mga laro, upang makakuha ng pwesto sa playing 6 at sa huli. Humiling si Nico na lumabas na si Isagi ng washroom dahil ayaw niyang makita ng iba ang kanyang mukha habang hinuhugasan ang kanyang noo. Pagpatak ng hating gabi, habang nakaupo si Isagi sa kanyang silid ay iniisip niya ang mga nakaraang laro at inaalala na ang pagsama kay Rin ay maaaring hindi magandang ideya, dahil may posibilidad na hindi siya makagawa ng malaking epekto at tuluyang matatabunan.
Biglang pumasok si Aryo at pabirong sinabing huwag mag-overthink si Isagi at dahil hindi ito bagay sa tao na tinalo siya at si Nagi. Tinanong ni Isagi kung sasama ba si Aryo sa Team Nagi at sumagot si Aryo na hindi pa siya sigurado, dahil pinili ni Nagi si Isagi kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ni Aryo na ang tanging nais niya ay maglaro kasama si Nagi hanggang sa dulo, pero nang makita niyang nakapasok si Nagi sa top 6 at naramdaman niyang patungo na si Nagi sa lugar na hindi na niya masundan, inamin ni Aryo na hindi niya alam ang gagawin sa sitwasyong ito dahil ayaw niyang tuluyang lumayo si Nagi. Ngumiti si Isagi at inamin na mayroon din siyang isang taong gustong makalaro at isang taong ayaw niyang mawala. Nagpasalamat siya kay Aryo at ibinunyag na dahil sa payo nito, nakapagdesisyon na siya at gagawin ang lahat upang makagawa ng tamang pagpili. Kinabukasan habang naghahanda ang lahat para sa huling assignment bago ang laban kontra Japan Under-20, ang tryouts para malaman kung sino ang makakapasok sa Blue Lock 6 ay idineklara ni Isagi na makikipag-partner siya kay Rin. Ipinakita sa monitor ang mga manlalarong pumili na ng kani-kanilang mga team. Nakahinga ng maluwag si Isagi nang makita niyang kasama niya si Bakira, habang nagdesisyon naman si Aryo na makipag-partner pa rin kay Nagi at hinimok sila ni Igo na ipakita ang kanilang kakayahan. Nangako si Isagi na hindi lang niya tatalunan ang mga manlalaro ng Blue Lock kundi pati na rin ang Japan Under-20. Samantala ay galit na galit ang pinuno ng Japan Football Association tungkol sa plano ni Igo na sakupin ang football ng Japan. Sinubukan siyang mapakalma ng kanyang tagapayo. Sinasabing mga idealista lang ang mga manlalaro ni Igo at hindi sila posibleng manalo laban sa Japan Under-20 team. Bahagyang gumagaan ang pakiramdam ng pinuno. Inutusan ang isa sa mga manlalaro ng Under-20 na ibigay ang kanilang pinakamahusay na laro dahil sa gusto niyang durugan ang Blue Lock. At dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.